So ang gagawin po ng abogado ni Vice President Sara Duterte, magpapasa po ng affidavit, yun na po yun. Bahala na yung NBI mula dun sa affidavit ni BP Sara, kung may gusto pa silang linawin, magsasubmit sila. Kasi natatawa ko nun, no? Ayaw ko lang pangunahan, baka kako umatin si BP Sara eh. Ngayong alam na natin na hindi dadalo si BP Sara, etong mga engot na dilawan kakamping at mga BBM supporters, nung sinasabi ni BP Sara na ano ba yung mga possible nyong itanong, bigay nyo na sa amin na mapaghandaan. Bakit daw nang hihingi ng tanong? Bakit naman hindi? Beauty contest ba yan na kinakailangan hindi malaman ni BP Sara? Usually nga, dapat may reklamo na muna bago siya sumagot. Di ba? Pupunta siya ron na hindi niya alam ang itatanong. Hindi po yan beauty contest at hindi rin po yan test na hindi po pwedeng walang na hindi alam prior. Kasi bumanat po lahat. Natural, paghandaan mo yung sagot. Meron ba namang investigasyon yan? Ano yung mga gusto nyong malaman? Hindi po yan test na hindi open notes. No? Dapat pong malaman ni BP Sara kung ano yung itatanong sa kanya para mapaghandaan niya ng kasagutan. Di ba? Sasagutin na yan sa pamamagitan ng affidavit. Hindi na kinakailangan mag-appear ni BP Sara. Akala kasi nila, tapos, ay pwede pala yun, hindi umatin sa NBI. Kung may magaling kang abogado. Kung wala ka naman magaling na abogado, umatin ka na lang at din po magsalita at may abogado pa. Investigasyon po yan eh. Hindi ka po pwedeng humarap doon na walang abogado, unlike po sa Congress. No? Kaya nga tuwan-tuwa na si BP Sara na tinapos na nila. Hindi pa rin kayo makakaligtas sa amin. Tanong, kailan nyo imbestigahan yung confidential fund ng Pangulo? Paano nyo po yan sa mga page nyo po sa sa mga Facebook? Kailan naman nyo imbestigahan yung confidential fund ng Pangulo? Kasi hindi po pwede. Sasabihin nyo na, ay hindi, Vice President lang. Sabi po ni BP Sara, regardless, kahit na anong katwiran niya, si Tatay Digong nga, hindi nangangatwiran eh. Nireklamo ni Franz Castro, akala niya haharap si Digong. Abogado lang pinaharap. O ano po, dismiss ang kaso. Ang dami nyo ng kinakaso, meron pang NBI pang investigation. Gusto nyo daluhan ni BP Sara? Huwag kayong mag-alala. Investigasyon lang po yan. Sa investigasyon ng NBI, haharapin din po ni BP Sara yan dahil siya po ay isang abogada. Haharapin niya yan. Ayan, malinaw po Pwede pong hindi umatin si BP Sara. Patulan natin to si Barry Gutierrez. Nagre-react si Barry Gutierrez dito sa hindi pag-atin ni BP Sara para daw maayos na masagot yung mga akusasyon. Pero sa investigasyon sa Kamara, hindi umarap. Sa patawag ng NBI, hindi daw dadalo. Barry Gutierrez, bawal bang hindi dumalo sa NBI? Kung pwede, labag ba sa batas na hindi dumalo? Ito pala nakalimutan ko, no? Bakit pwede pong hindi daluhan ni BP Sara? Bakit po yung Congress, pag pinadadalo po sila, ano pong ginagawa ng Congress pag ayaw mong dumalo? Iko-contempt ka. Pwede po bang ipa-contempt ng NBI si BP Sara pag hindi siya dumalo at gusto nilang padaluhin? Hindi po. Bakit? Walang contempt power. Walang contempt power ang mga NBI. Ayun. Yun po pagkakaiba. Yung Congress may contempt power. Pero pag kinontempt nila si BP Sara, putya, nakita niyo naman yung epekto nung kinontempt nila si
Attorney Soleca Lopez, di ba? Naganap po yung ilang araw na EDSA shrine. Ano kaya mangyayari pag pinakontempt nila to, si BP Sara? O, di mas malaki. Okay? Okay. Punta na po tayo rito sa pangalawa. Ito po, si Franz Castro ay hinaharap po ngayon itong reklamo ng mga IPs, no? The ATA Manobo Tribal Council of Talaingod, Davao del Norte filed on Tuesday afternoon, ngayon po to, an ethics complaint, kaya mainit-init pa po to, against Makabayan Solon ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. The basis of which was her conviction for allegedly endangering minor in November 2018. Okay. So, pag pinailan po siya ng, siyempre, ang gusto nitong mga to, no? Ito po ay ipinail through, sila po ay sinamahan ng kanilang lawyer na si Israelito Torion. Okay. Ngayon, dito po, sa kaso po nito, mayroon na po tayong mayroon na po tayo ngayon na sa ethics committee po, kamakailan lang, meron po silang pinarusahan na congressman. Kung hindi nyo po nakakalimutan, ito pong congressman na to ay nagngangalang Congressman Tebes, no? Okay, nung una po ay pinarusahan po si Tebes ng parang suspension, sinuspend lang siya. Tapos po, dahil siya ay sumayaw, si Tebes po ay nakita sa isang video. Alam mo yung sinayaw ni Tebes? Nakita ko yun, nakasando lang si Tebes. Sumayaw. Kaya po, si Tebes po ay sinabi na unbecoming, di ba? Okay. Dahil sa sayaw ni Tebes yun. Kaya angal na angal si Tebes eh. Disorderly behavior for violation of code of conduct. Dahil po dyan. At nagpabigat pa po sa kaso ni naka-boxer shorts, di ba? Yan eh. Pero hindi naman po yun nagsumayaw sa sa private naman po yung sayaw niya at inano lang po ng mga in-upload lang, di ba? Okay, talagang hinanapan lang po. Ako talaga hinanapan kasi wala naman. Tandaan nyo po yung pagkakaiba. Kaya tayo, nag-expect po tayo na matatanggal si Castro sa pagiging congressman. Bakit po? Si Tebes sumayaw. Sumayaw, nakakatawa lang po, no? Pero sumayaw lang po si si Tebes eh. Nang nalaswaan sila. Eto po, malupit si Castro. May kaso po ba si Tebes sa labas po ng Kongreso? Meron. Ang tanong, convicted na ba siya? Hindi pa po. Pwede palang matanggal sa congressman. Kung kahit hindi pa convicted, di mas lalo na. Mas lalo na pong pwedeng matanggal yung convicted. Natural. Di ba? Mas lalo na pong pwede. Convicted na eh. O nga po, may kaso pa lang. Iba po yung kaso pa lang sa convicted na. Yan po, meron pong meron na pong karanasan tayo dito sa Congress. Ine-expect po natin na kung natanggal nyo si Tebes kahit wala pa pong kaso ng kahit hindi pa po sabi po ni Castro, ito ay isa lamang na paghihiganti. Iyan. Yung pong reklamo sa kanya ay isang paghihiganti. Another baseless harassment suit. Baseless daw.
Wala bang basihan yung pagrereklamo sa kanya sa Ethics Committee? Torion, Attorney Torion, wala ba kayong basihan? Hinaharas nyo lang ba? Gusto nyo lang ba maghiganti kay Franz Castro? Dahil kayo ay maka-Duterte? At si Franz Castro ang paputok ng confidential fund? Balikan natin. The basis of which was her conviction for allegedly endangering minors in November 2018. Conviction mo yung basis eh. Paano mo sasabihin na walang basis? Baseless, no? Trump up. Meron pong basis. Ang basis po, convicted ka. Kaya kanila nirereklamo kasi wala pa pong convicted na congressman. Sa pagkakatanda ko po, first time to na congressman na convicted na nagpapakulong ng mga abogado. Kaya ka binubueltahan ngayon. Ngayon, pag hindi ka na congressman, wala ka ng power. Tignan po natin, wag po natin pangunahan dahil baka naman isuspend lang. Pero hindi. Yung hindi convicted, tinanggal nyo eh. Dahil sumayaw lang eh. Isa pa po, nakakalimutan ko. Isa rin sa mga dahilan kung bakit tinanggal. Ito po, ayon kay Tebes po, ito po, when a member of the House of Representatives is designated as terrorist, it poses significant threat to integrity and dignity of institution. So, dinesignate daw po itong si Tebes na isang terrorist. Hindi po hindi po rin ewan ko lang kung sinampa ni Torion yun ha. Pero yung basis lang eh. Pero, di ba? So far, ang pagkakaalam natin, may mga grupo dito na dinesignate po as terrorist. Ay pwede pala maging basis yan para tanggalin ka bilang congresswoman. Ayan lang. Prof. Buds, ayaw ni Jerry magtanong, ito boss, opinion mo sa 100 kilos na uranium na nahuli. Yun nga po, no? Alam niyo po, grabe po yung 100 kilos na uranium na dito binibenta. No? Kasi ayon kay SAS, sa ibang bansa, nag-research siya. Magaling sa research si SAS eh. Ang mga pinag-uusapang benta po ng uranium, 1 kilos. Kilo lang dito po, 100 kilos sa atin. Grabe po rito. Nagiging, ano po rito, yung lahat na po ng illegal, pwede nang, parang ang pinapakita po niyan, yung ibig sabihin po, kasi yan yung ginagamit sa nuclear weapons. Ibig sabihin po, kung 100 kilos yan na huling binibenta dito, imaginein mo makapagpapasok ka sa Pilipinas ng 100 kilos na kahit na anong bagay.